Si Senador, dating former Senate President, Senador Chis Escudero, mga kababayan, ay tuluyan na nga po itong kinalaban itong si former Speaker of the House, Martin Romualdez. Ang sinasabi po dito mga babayan ni Chis Escudero, hindi raw siya kakampi nito at kakalabanin daw niya itong si Romualdez para isiwalat ang mga panlilinlang ni Romualdez sa taong bayan. Kakalabanin daw niya si Speaker Martin Romualdez dahil dito sa script na ginagawa niya para pag-away-awayin silang mga senador, para magturo, gawing pulgay ang Senate para lang daw mailigtas siya. Yan ang mga matatapang na pahayag dito ni Chis Escudero, mga kababayan. Sa madaling salita mga babayan, mukhang palaban na raw siya. Hindi na raw siya magpapa-under sa kanyang biyanan. Kayang-kaya na raw niya lumaban kay Romualdez. Tingnan natin. Tingnan natin mga babayan kung saan hahantong ang tagpong ito. Sino ba talaga ang kapanipaniwala sa taong bayan? Itong umamin na siya ang nakatanggap ng 30 million? Take note mga kababayan inamin ni Chis Escudero na tumanggap siya ng 30 million noong 2022 election. Kung sino ba ang papaniwala ng tao? Si Romualdez na kahit na piso walang inaamin na siya ay nagnakaw? Diba? Ang mga banat ngayon ni Chis Escudero kay Romualdez ay sinagot naman yan ni Martin Romualdez. Ang sinasabi dito ng dating speaker na ang speech ni Chis Escudero ay salitang didiis. Kaya Senador versus Speaker. Pakinggan natin mga babayan. Pakinggan natin itong balita na. Isang DDS script at linyahan ng mga troll. Yan ang buwelta ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mga birada sa kanya ni Senator Chis Escudero. Sinisisi ni Escudero si Romualdez kung bakit ipinapako raw ngayon ang mga senador sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Teka lang, lilinawin ko lang po. Hindi naman si Martin Romualdez ang nagsasabi na sangkot ang lahat ng mga senador sa korupsyon. Hindi po siya. Wala po tayo narinig sa kanya niyan. Alam niyo kung sino ang nagsasabi na lahat ng senador sa 19th Congress ay di umano sangkot dito sa insertion? 100 billion pesos ang in-insert nila mga kababayan. Wala pong iba kundi si Lacson. Diba? Napakaliwanag naman mga babayan na hindi galing kay Speaker Martin Romualdez ito. Wala nga inaakusa si Romualdez dito Diba? Kayo-kayo lang naman ang nagtuturo na si Romualdez ay kawatan. Pero si Romualdez, wala naman mga kababayan sinasabi na sangkot ang mga senador. Bukod tangi lang po ang naririnig natin si Senador Lacson. Dahil nagpapa-interview po ito sa radyo, ayon sa kanyang investigasyon, sariling niyang investigasyon, isangkot talaga itong mga senador na ito. Diba? Mas maganda po yung maliwanag mga babayan. Tuloy natin.
Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Derechahan ng kinalaban ni Senator Chis Escudero si Congressman Martin Romualdez dahil daw yan sa pinalalaganap nitong script na layong gawing fall guys ang ilang senador habang inililihis ang atensyon mula sa mga kongresistang umano'y may sala. Hindi ba natin nakikita? Napilit tayong pinag-aaway-away. Ito, sa aking paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Giit ni Escudero, malinaw ang script para ipako sa publiko ang mga senador at ilihis ang atensyon mula sa Kamara. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila. Dagdag pa ni Escudero, dapat pasagutin si Romualdez tungkol sa anomalya sa flood control projects. Hindi raw pwedeng puro mga senador ang pinag-iinitan. Ibinunyag din ni Escudero na noong 2024, siya ang kumilos para bawasan ang pondo ng flood control projects at ilipat sa Department of Agriculture. At isinumbong niya kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga nangyari sa 2025 budget na posibleng dahilan kaya ipinag-utos ng Pangulo ang pag-veto sa for later release at pag-hold sa malaking bahagi ng pondo. Marahil, isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ninais ng Pangulo na matanggal si Congressman Zaldico bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Bukod dyan, si Romualdez din daw ang may pakana ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ginamit ni Martin Romualdez ang FLR at ang pangalan ng Pangulong Marcos upang itulak ang kanilang unconstitutional na impeachment complaint. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Habang sinasabi yan ni Escudero, present sa plenaryo si VP Sara. Nakinig siya sa sesyon matapos maaprobahan ang budget ng kanyang opisina nitong umaga. Sagot naman ni Romualdez sa birada ni Escudero, hindi expose ang kanyang ginawa kundi isang DDS script. Parang katulad daw ng mga linyahan ng mga troll, walang bago at hindi rin daw totoo. Imbes daw na magpaliwanag sa mga issue kaugnay sa flood control kickbacks, nanisi lang daw ang senador. Loyalty performance daw ito ni Escudero kay VP Sara at pumuposisyon bilang kaalyansa sa 2028 elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 4. Correct. Kung pagbabasihan po natin mga kababayan, itong payag ni Chis Escudero ay parang narinig ko na ito. Narinig ko na ito. Siyempre, magpapakitang gila siya. Bakit? Kasi nanonood si VP Sara. Kailangan niya banggitin yun at awayin si Romualdez. Kaya lang, yung script daw yung speech ni Escudero ay parang salita raw ng mga didistrol. Tama naman mga babayan si Romualdez. Ito lilinawin ko po palagi sa inyo. Hindi po ako kakampi ni Romualdez. Tinitira nga natin dito si Zaldico, di ba? Kasi may patunay na nasangkot siya. Bakit? Yung mga helipad niya, di ba? Ay kinasuhan na rin po siya sa ombudsman. Kaya masasabi po natin na sangkot na talaga siya. Pero si Romualdez mga babayan, hindi ko po pinagtatanggol ito, yung mama. Ang sa atin lang, kung magbabanggit po kayo ng pangalan, dapat may katibayan. Di ba? Hindi yung katulad ninyo, umiiyak kayo dahil kayo nadadawit. Pero ganun din naman ang ginagawa ninyo. Dinadawit nyo rin si Romualdez. At least, yung mga dinadawit sa inyo, galing na mismo sa bibig mo. Ikaw, Senador Chis, inamin mo, 30 million. Diba? Maliwanag eh. Imbes na magpaliwanag kayo nung magpaliwanag at ipagtanggol ang sarili, naninisi pa kayo sa iba.
Malinaw agad yun mga babayan. At ito lang ang tanong ko sa inyo. Bakit kayong mga nasasangkot na mga DDS, senador, bakit todo sip-sip kayo kay BP Sara? Kulang na lang iluklok nyo na ito agad-agad sa pagka-presidente habang nariyan pa si Marcos. Para lang mailihis kayo or makaligtas kayo dito sa pananagutan sa taong bayan. Di ba? Nagtatanong lang po. Sana po baguhin nyo na yung mga style nyo na yan. Walang kwenta eh.